rice coordinator, hindi lang kasi ako rice coordinator noon, pati IPM coordinator. Parang nasanay ako na lahat ng rice farmers, kausap mo palagi. Then, sa field, magkakandak ng training sa rice farmers. Yung pag-pursue ko ng career sa agriculture, from the start, anak kasi ako ng farmer. So, nakikita ko talaga ang problema ng ordinaryong farmer. And agriculture kasi is my passion. Nasa puso ko talaga ang agriculture. Hindi ko lang siya tinatawag na trabaho, hindi lang livelihood sa buhay. Pero si agriculture kasi, nasa puso ko talaga ang agriculture. Nakikita ko sa rice farming, problema talaga yung mga pest. So, doon ako nainganyo na sa Biological Control Laboratory, ako yung nag-facilitate para malagyan talaga kami ng Trichogramma Laboratory. At ang laking tulong nun sa mga rice farmers na hindi na masyadong gumagamit ng pesticides sa pagkontrol ng stem borer. Umpisa siya mga 2011 yata. Pero nasira pa ng lindol, pero inaayos na namin din, may pondo na din kami para sa supplies niya. Ako po si Biblia Lasatan Roldan, agriculturist 2 ng City Agriculturist Office ng Kidapawan. At the same time, rice coordinator po ng Farmers Association coordinator ng city. First ko po siya nakilala is yung naging OJT po ako noon way back 1998 dito po sa office ng City Agriculturist. Kami nagkasama sa work at doon ko din siya isang nakilala. Siya na noon ang aming rice coordinator. Pagpasok ko dito, siya na ang naging rice coordinator. Sa ngayon po na ako na po ang naging rice coordinator, kapalit niya noon, nakita ko po na although masabi natin na ang pagiging rice coordinator is medyo busy na coordinator siya, kahit ganun pa man, hindi ko po masyadong na-feel medyo busy kasi po yung boss namin is supportive talaga siya kasi alam niya kung gaano kahirap, gaano ka-busy yung coordinatorship ko. So hindi niya ako inabayaan. Tinulungan talaga niya ako paano ang gagawin ko kasi nalaman niya at na-feel niya din kung paano gagawin yun. At saka marami din akong napupulot na technique, napupulot na aral mula sa kanya. Kasi noon yung siya pa ang rice coordinator, magkasama na kami, lalo na pagkandak po sa Farmers Field School. Kami na ang katuwang po sa rice program. Parang katuwang niya din po ako noon yung siya ang rice coordinator. Ang laki po ng naitulong ng ATI, aside sa trainings, aside sa mga regular na trainings na ginakandak ng ATI na na-attenan ko din, ang EHRDP Scholarship for Master's Degree. Ang laki po ng naitulong sa akin kasi doon din nadagdagan yung kaalaman ko at saka yung leadership and management skills ko pagdating na sa city agriculturist na position. Kasi noon nung nag-aaral ako kahit Saturday and Sunday, nag-field din ako. Then may Trichogramma Laboratory pa kami. Sa klase din kasi, ginamaster ko is agriculture related naman yun. So ang pag-study mo din sa agriculture, nakakatulong din para ma-implement ng maayos ang ating mga programs. Pagdating ko sa city agriculturist na position, naninibago talaga ako as department manager kasi hindi lang yung rice ang tutukan mo, lahat ng programs ng agriculture, lahat ng sektor. Sa farming kasi, may mga farmers kasi tayo na medyo nasa laylayan, may mga farmers din kami dito na mga professional at saka yung mga mayayaman na din talaga. So yun ang pagbabago sa city agriculturist and being sa rice coordinator.
nakikita ko particularly yung mga farmers, young farmers, kasi kung titingnan natin ang problema sa agriculture, konti na lang yung gustong mag-agriculturist, gustong mag-farmer. So pag may mga young farmers kami dito na medyo may passion sa agriculture, aside sa mentoring, kasi sa ATI, tumutulong din sa pagtitrain sa kanila. Kami dito, kahit wala kaming pondo na naka-allocate para talaga sa kanila, yung special na funds para sa kanila, pero ginagawa namin lahat ng kung anumang resources na pwede naming maitulong para ma-pursue yung project na gusto nila. Sinusuportahan at tinutulungan namin sila. Pag mag-improve talaga ang farming, hindi lang magsasaka ang makikinabang, lahat ng tao sa Kidapawan makikinabang. Goal ko talaga sa simula't simula pa is yung ma-uplift natin yung living condition ng ating mga farmers by proposing different programs, and kung mabudgetan sa ating local chief executive at ma-approve sa sanggunian, ma-implement natin sila ng tama. Ang city government through sa Office of the City Agriculturist, meron kaming 50-50 cost recovery program sa ating vegetables, fisheries, corn and rice na with buyback program with marketing. So ang lahat ng beneficiaries namin, binibili namin yung product nila after harvest, then 50% lang ang bayaran ng farmer. Pinagpatuloy din namin ang pamimigay ng fruit tree seedlings para sa ating pag-support ng as Fruit City. Then nakapa-accredit tayo ng Good Agricultural Practices Farms, 2 farms na. Meron kaming 3 farm tourism, and meron kaming 4 na learning site for agriculture. Operational din yung trading post namin kasi sumusuporta kami pagdating sa marketing ng farmers. And dito din sa office, sa staff din namin, 23 years na ako as extension worker, pero ang ibang empleyado ng agriculture nagre-retire na lang na walang promotion. So, isa din yun sa tinitingnan ko sa staff namin na makatry man lang na maka-experience ng promotion. So, sa ngayon, merong assistant, merong agriculturist 2, medyo bata-bata pa, naging agriculturist 2 na. So, at least, ang susunod na generation, may mga posisyon na din na ma-open para sa kanila for promotion. Then, ang ipinagmamalaki namin sa Kidapawan, we provided 20 pesos per kilogram of rice. Naging controversial kami sandali. Happiness lang kasi as extension worker at as city agriculturist, yung pinapasalamatan ka ng mga farmers. Ma'am, nakabili na ako ng motor dahil sa programa ninyo. Parang ganon. Yung happy na talaga tayo doon. At saka yung mga messages ng media dito sa Kidapawan, hanggang ngayon hindi ko ine-erase yung yung message nila na salamat sa City Agri Office na nakabili kami ng 20 pesos per kilo na bigas. Salamat sa mayor namin. Yung mga ganon na mga message, at saka yung sabihan ka ng farmer for implementing programs para sa kanila. Pinapasalamatan ka lang, enough na yun. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ATI kasi unang training ko as agricultural extension worker is done by ATI. Then pangalawa, sa scholarship ng ATI na nag-mold sa akin to become hindi naman good manager, pero na-enhance yung ability ko sa pagmamanage ng tao. And
nagpapasalamat din ako sa mga city officials ng Kidapawan kasi sa sobrang support po nila sa agriculture sa ngayon. Especially sa aming napakabatang mayor, si Attorney Jose Paulo Evangelista. Grabe din ang passion niya sa agriculture. So kasi hindi naman tayo kahit gaano natin ka-passion yung agriculture, kahit gustuhin man namin kung wala tayong funds, so hindi din natin ma-implement yung mga programs namin. Pero sa ngayon, ang dami din naming programs, malaki-laki din yung budget allocation ng Agriculture Office. So, ang ma-advise ko lang, ipagpatuloy lang natin yung pagtatrabaho natin, yung passion natin sa agriculture at gagawin natin nang tama yung trabaho natin at mahalin ang ating trabaho. Makikita lang yan ng ating mga boss sa taas.